No weapon formed against me by my enemies will prosper. The Lord is with me, the Lord is with me. No weapon formed against me by my enemies will prosper. The Lord is with me, the Lord is with me. No matter what's happening in the world around you, keep standing, keep praying, keep believing. For greater is He that is in me than he that is in the world. No matter what's happening in the world around you, keep standing, keep praying, keep believing. For greater is He that is in me. For greater is He that is in me. For greater is He that is in me than he that is in the world. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Blessed Tuesday sa lahat po ng ating mga kapatiran na kasama po ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Amen. Tayo po'y magpe-pray po muna bago po tayo magsimula. Ano po? Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po for this wonderful day again na binigay mo sa amin. Umaga po na may dalang pag-asa, bagong pag-asa, ang inyong mga salita na pag-aaralan po namin sa araw ito. Pangunahan niyo po kami lahat, Lord. At ang mga kapatiran po namin na nasa kanya-kanyang bahay, kayo po ang mag-iingat at magpapala sa kanila. Sa mga kapatid naman po namin na nasa daan pa, Lord, na papunta sa mga trabaho, kayo po rin, Lord, ang mag-iingat sa kanila hanggang makarating po sila sa kanilang mga destinasyon. Maraming salamat, Lord. Mangusap po kayo sa araw na ito at po kami ay makikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Para po sa ating VOTD, ito po ay series ng ating Proverbs 6:16 to 19. Ito yung mga 7 things that the Lord hates and cannot tolerate. Kahapon nga po, nauna na po yung proud look. Ano po? Na ayaw at kinamumuhian ng Diyos. Ito po yung mga kasalanan na, hindi lang naman po ito yung mga kasalanan na kailangan nating iwasan. Pero, pagka po siguro itong 7 na to ay iniwasan natin sa buhay natin, hindi na po mag-uugat ng iba pang mga kasalanan. Ano po? At sa araw na ito, ipagpapatuloy po ni Pastor Alex, yung pangalawa, ito po ay lying tongue. Amen. Mga kapatid, itong abomination kay Lord na 7 na ating isinisiris ay may mga pagkakataon na hindi naman napapansin at name-menos-menos. Ang totoo niyan, basta kasalanan, kasalanan. Wala na siyang kulay, ano ha? Yun ang tatandaan natin. Dito sa 7 bagay na abomination or detestable to God, mapapansin nyo dyan ay sa 7 na yan, 3 ay may kinalaman sa dila. Kumbaga sa pananalita, ano ha? Pagka sinabi nating lying tongue, may mga pagkakataon na name-menos yung pagsisinungaling, ano ha? Pero alam nyo ba, bumababa yung aking yung aking face mask, ano ha? Pagka wag niyo minosin kasi pag binasa ninyo sa Revelations chapter 21 verse 8, baka magulat kayo. Kasi gusto niyo basahin ko ha? Revelations, eto. Kaya wag minosin ang pagsisinungaling. Kasi itong hahantungan ng mga nagsisinungaling. So, kung ikaw ay nakapagsinungaling, ano ba ibig sabihin ng pagsisinungaling? Kasi may mga pagkakataon na magsisinungaling ka para sa kapakanan ng hindi na magkaroon ng malaking gulo.
marami kang idadahilan. Palagay ko, baliktad ng suot ko. O wala akong ilong. Kasi taas ako ng taas. Baka wala akong ilong. Ano? Ang ibig sabihin, hindi. Yan ay palatandaan. Very good. Ang galing talaga ni Sister Sally sa ganyan. Ano? Alam na kagad na ito ay palatandaan ng tunay na Pinoy. Ano ha? Pero kung matangos ang ilong mo, pinagpala. Bakit ba? Yung iba gusto. May kanta dyan eh. Ano na ba yung sinasabi ko? Si Sister Sally, ang gulo-gulo ni Sister Sally. Ito na. Huwag niyong miminusin yung pagsisinungaling ha. Ito, Revelations 21 verse 8. Tignan nyo. Sumabay kayo ha. Saan mapupunta ang mga sinungaling? Ito. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Kaya binibigyan tayo ng napakabigas na babala ng Diyos na paggamit ng dila. Kasi itong dila natin, diyan sa Kawikaan, ito na naman, Kawikaan 15:2 at 18:21. Dito nakasalalay ang buhay at kamatayan, kaya mag-iingat tayo sa paggamit ng ating dila. Hallelujah. So, wag may minus-minusin. Kailan kayo nagsinungaling? Halimbawa ako, kailan ba ako nagsinungaling? Kahit na wala na yung half-truths, wala na yung white lies, basta nagsinungaling, hingi ng tawad, itama, maging truthful. Merong isang hindi halatang halata sa takbuhan ng buhay, yung deceitful flattery. Oo, hindi halata yan. Ano ba yung deceitful flattery? Tingnan nga natin sa Bible. Deceitful flattery. Buksan ninyo sa Kawikaan 20:17. Ito. Bread gained by deceit is sweet to a man, but afterward his mouth will be filled with gravel. Grabe naman to. Grabe. Pagka nandadaya ka, bread, pag ibig sabihin sa kabuhayan, di ba? Ulitin ko. Bread gained by deceitful is sweet to a man, but afterwards his mouth will be filled with gravel. Doon sa isang version, what you get by dishonesty, you may enjoy like the finest food. But sooner or later, it will be like a mouthful of sand. Lying kasi may deceit eh. Pwera pa yung flattery, mamaya na. Ito munang lying deceit. Meron nga akong may nag-share sa akin, nagpapaalam nun. Sabi, Pastor, pupunta ako sa recto. Pwede ba? Oo. Bakit? Kasi kukuha ko ng diploma, papadala ko sa ibang bansa. Hindi naman talaga siya nakagraduate. Kaya lang pinagsisihan na to nung humingi sa akin ng paalam. Hindi ko na maalam, pero sabi ko sa kanya, mukhang hindi ata tama yan. Kasi, di ba, yung
yung i-fake mo yung, minsan nga yung pagkuha ng lisensya, hindi ka pa, ano ba yan, hindi ka pa karapat dapat sa edad. Sasabihin mo, hindi, kausapin mo yung nandyan, iba-bribe mo. Tapos nagdamay ka pa. Meron dyan, Beb, mas, madali. Ano? Yung sa FB. Ano sa FB? Ang FB kasi, ang pwede lang gumawa ng account dyan ay 18 years old and above. Tama ba? Kaya hindi ako nag-a-accept ng friend request ng mga bata kasi they are not supposed to have an account sa FB. Bakit Yes. kaya yung mga bata kumukuha ng account sa FB na below 18? Hindi ko alam. Ako alam ko. Para makapanood ng pornography. Hindi, wala. Bawal sa FB yun. Hindi, nakakakuha yan. Oo. Sa internet lang pwede. Sa Ganun FB bawal. O, basta. Ayun, hindi ho kasi pwede yon. Kaya kung may mga anak kayo na may mga account, ayun, nagsinungaling na yon. Kasi nakalagay ka din doon, 18 years old ka ba? Hindi, kasi para maka-access ka doon, mandadaya ka. O ano pa, itong akala mo lang nakautak ka. Halimbawa, yung papalitan mo yung, para mag-a-apply ka. Tapos, gusto mong pagandahin yung resume mo. Minsan, hihingi ka ng referral kahit kanino na hindi naman totoo. Siyempre, dahil nahiya sa yung hinihingan mo o kaibigan mo, may impluensya, siyempre, minsan, bumibigay yung hinihingan mo eh. Minsan, papapirma. Tapos, hindi naman totoo. Nakko! Kayo na ang magano dyan, magsuri-suri. Parang sa tingin nyo, walang kabagay-bagay naman yan. Pastor, brother. Nakko. Walang mangyayari. Isipin nyo na lang, yung nag-falsify ng mga documents na may deceit, tapos magiging pagtagal ng panahon, siya pala yung doktor mo. Nag-falsify lang pala para makagraduate. Halimbawa lang hindi ako, nasample ko lang yung profession na yun. Hindi naman siya nag-aral talaga. Isipin nyo yan. Kaya, sa totoong buhay, pag dinagnan mo, highly respected. Tapos, yung pala, mga nandadaya, nagsisinungaling. Ako, by God's grace, hindi pa naman kailangan, siyempre may mga hearing, hanggat hindi napapatunayan, hindi pwedeng parang maghusga. Pero tignan nyo na lang yung mga nangyayari sa kapaligiran sa ating mundo dito sa Pilipinas. Di ba marami nang aware naman kayo sa current events natin, politically. Pagdasal natin, alam mo ba kung saan ang ugat? Ba't nakakapagsinungaling ang mga tao? Self-preservation? Pwede. Tama, isa. Yung sabi ng isang mangangaral, pleasure. Oo. Bakit pleasure? Kasi pag nagsinungaling ka, pwede kang gumanahan siya, marami kang magagamit. Pero sa Bible, iba. Yun, mga karanasan kasi yun eh. Itong sinasabi ko na, alam mo ba lang, yung tatlo kasi dyan eh. Doon muna tayo sa lying Ang dami nagsisinungaling para sa ganansya. Ang dami nandadaya para sa ganansya. Sa sa trade. Sige, suriin ninyo. Worldwide, siyempre sasabihin, profit. Well, ang mata ng Diyos, alam niya ang mabutit masama. Kasi ang pinagmumulan niyan, isa na lang, babe, di ba? Ang pinagmumulan, bakibasa mo naman dito sa Mateo 12:35. Kaya, ganun katindi yung sa dila kasi mapupunta sa impyerno. Oo, mapupunta sa huwag niyo meminus-minusin. 12:35? Oo, sige. Matthew 12:35. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things.
So, ang problema yung puso, Beb. Yes. Sabi naman ng Bible yan sa Jeremiah 17:9 na ang puso ng tao ay deceitful. So, kung ano yung nasa puso, yun ang lalabas sa bibig. Kaya ang problema yung nasa puso. Alam nyo ba, meron na ng nalutas na yan. Nalutas na. Kasi, sabi ng Bible sa Ezekiel 36:26, tingnan nyo nga mga kapatid. Bibigyan tayo ng bagong puso, bagong kaisipan ng ating Panginoon Diyos. At sabi naman sa Bible yan, na lahat na nakipag-ugnay kay Kristo Jesus, bago na nilalang. Wala na lumang pagkatao. So, ang solusyon, babaguhin ang puso. Saka Proverbs 3:23 ba yan? 24? Babantayan mo kasi yung puso mo Nandyan lahat Tas salita ka ng salita. Pag nilagyan mo ng basura yan, basura lalabas sa bibig mo. Doon nga sa mga susunod, yung mga heart, nakko. Babantayan nyo yung puso. Kaya nga yung awit ni David, isa na lang, Beb. So, may pag-asa. Kapag ikaw ay na kay Lord na, bago na puso mo, hindi ka na nagsisinungaling. Kung nakapagsinungaling ka, nakapandaya ka, panandalian, nakala mo, nag-i-enjoy ka na masarap ng pagkain, pero pagkatapos niyan, para kang kumain ng graba. Yung gravel. Kumain ng buhangin. Grabe yung mangyayari sa'yo kapag dishonest ka. Pwede naman maging truthful. Hingi ng tawad kay Lord at sabihin mo kung meron ka na loko na daya. Sabihin mo, hingi ng tawad. Diba meron nga yung perjury, no? Delikado mga kapatid. Pagdasal natin lahat na mabago ang puso para wala naman dadaya. Just imagine. Diba awitin nga, isa na lang, awitin natin. Yung sa 51:10 ng, meron ba dyan tumutugtog? Alam mo ba yung 51:10 ng Psalms? Ito na lang Pagdasal nyo to. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Guard our speech. Guard our heart. Lagyan natin ng laman na salita ng Diyos. Kapag yan ay pinuno mo ng salita ng Diyos, wala nang puwang ang ibang mga bagay na masasamang makapasok dyan. Yun talaga yan mga kapatid. Nakilord na tayo Kanya nga lamang, pupunuin mo yung puso mo ng salita ng Diyos
para ang lalabas sa mamumutawi sa salita, sa bibig mo at laman ng kaisipan mo, Philippians 4:8, ay mga pawang bagay na magbibigay ng luwalhati sa Diyos at magbibigay ng edification sa mga taong makakausap mo. Amen. Ben. Amen. Thank you, Lord. Yan. Sabi ni Sister Nilet Ilagan, maraming salamat po sa mga prayers ninyo at magaling na daw ang kanyang bunso na si Teo Ilagan. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nakikiramay nga po pala kami sa pamilya po ni Brother Mondo Teho. Oo, yung pong asawa ni Brother Mondo na si Sister Belen ay kinuha na po ni Lord kahapon. Opo, biglaan lang po. Kasi nag-birthday siya nung isang araw. Tapos, nag-celebrate daw po sila nung birthday eh. Tapos natulog na raw po sila ni Brother Mondo. Tapos, gumising pa nga sila ng 3:00 ng madaling araw kahapon. Tapos po, nung mga 7:30 na, mag-8 na daw po, sabi niya, napasarap yata ng tulog. Manonood na nga raw po sila nung ating Good Morning Jesus. Nagmo-morning devotion. Pumasok ngayon siya para gisingin na dahil mag-Good Morning Jesus na. Ay hindi na po nagising. Kinagat na nga daw po niya yung daliri. Ay hindi na po talaga nagising. So, ayun po. Thank you, Lord. Okay naman po si Brother Mondo kahapon nung pagkatawag sa kanya at napuntahan na rin ni na Minister Ed. Lahat ng mga workers natin andon at kausap din ng mga kamanggagawa. Sabi ni Brother Mondo, sabi ko nga, Brother Mondo, kamusta po kayo? Yung Okay. kanyang pananaw ay napakaganda. Natulog lang. At nasa piling na ng ating Panginoon Oo Diyos. nga maganda nga yun, no? Matutulog ka lang, tapos kay Lord ka na pala. When I wake up, I am still with you. May Kaya, kanta tayo dyan. So when I wake up, I am still with you. Ang sabi Gusto ko doon. kumanta eh. Sige, kantahin natin yan. Mga kapatid, i-treasure natin paggising na malakas at buhay. Kalimutan nyo na muna yung kung ano-anong mga maliliit na bagay na magpapahirap sa inyong mga katawan at kaisipan. Paggising sa umaga ay magpasalamat at buhay pa. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. When I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. Parang mali tayo. When my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb. When I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever begun. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are? If I counted them, there will be more than the grains of sand. When I awake, I am still
napakaraming mga kagulat-gulat na kaganapan nitong mga nakaraang linggo. Pero, yun po ang kagandahan ng may salita ng Diyos. Binibigyan tayo ng pangunawa tungkol sa mga nangyayari sa buhay natin at sa kapaligiran natin. Thank you, Lord. Kahapon nga pala, dun sa ating, pakinggan natin ulit yung ating new song. Nandyan ba? Nakakatuwa yan. Ang daming may mga may mga sumagot. May mga sumagot na mga kapatiran natin. Kung sino naalala nila. Sino daw? Si Sister Olive at saka si Sister Rita, ang sagot nila, naalala daw nila si Fred Panopio. Tapos meron namang isa na naalala niya si Mike Hanopol. Uy! Oo. Tapos meron namang isa, ano ba yun? Yoyoy? Yoyoy Villame. Ganon. Yun. Pero ang daming natuwa dito sa awitin ni Pastor Simple. Kasi nakaka-uplift ng spirit, Kaya ulitin po natin yung ating new song for the week. Amen. Yan. Requested, MR. Ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Thank you, Lord. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Amen. Alam mo, naalala ko yung yung pelikula dati ni Lito Lapidjan. Yung dapat pala yung Leon merong mga Guerrero. kabayo. Yung Leon Kabayo. Guerrero, di ba? Galing Oo, Pastor nakakaliw Simple kaya yung ni Pastor Simple. Oo. Kaya yung mga nag-request yung mga kapatiran nating iba na ilagay sa FB para daw Grabe. ma-download nila kasi sasayawin daw nila sa umaga.
Dalangin ko't dalangin mo. Bebe. Dinirinig niya. Natanggal na. Ang daming problema ni Kuya sa kanyang face mask. Oh, eto pa, Beb. Oh. Sobrang tangos kasi ng ilong niya. Hindi kayang i-cover. Kasi, tinan mo ako, hindi natatanggal kasi pango ilong ko eh. Kaya walang masyadong inaangat. Ayan. Sa umagang ito naman po, may mga birthday. Ayan. Batiin muna natin pala yung mga kapatiran natin na nanonood sa atin. Batiin natin si Nanay Aning. Hello, Nanay Aning. Alam mo, natatanda ko kay Nanay Aning kung ano. Once upon a time, nagkaroon ng anniversary. Kami na-assign. Alam mo, natandaan ko niya, Beb, kung ano, ang sarap nung kanyang adobo. Yung adobong baboy. Oo. Hintayin namin yan, Nanay. Ayan. Ayun ang... Hindi, tsaka umaakyat pa sa puno nung araw yan. Pinagbawalan na nga lang kasi 80 plus na pero malakas talaga si Nanay Aning. Hallelujah. Ayan. Today is your birthday po, mga kapatid. Mga kapatid pagka po pala alam niyo po ba kung ilan po ang nakakapakinig sa atin araw-araw? Mahigit 1,000. Ngayon, yung pong mga ibang pangalan nyo kasi ay hindi ko po nababasa dito dahil minsan nanonood po kayo sa watch party ng mga worker. Pagka po kasi ganon, nakalagin kayo doon sa watch party, hindi ko po kayo makikita. Pero kapag ka po nanood kayo sa mismong webpage ng Comfy, hindi webpage, yung FB account ng Comfy, makikita ko po yung mga pangalan nyo. Kaya po yung iba, lagi kong nababate dahil doon ko sila nakikita. Ayan, pasensya na po at yung iba, hindi ko po talaga matapos yung bate. Ngayon, today is your birthday kay Brother Ephraim Payawan. Hoy! Ephraim ba? Ephraim, oo. Wow, galing at birthday din ngayon ni Sister Mers Capis ng Laia. Sister Mers. Tapos birthday ni Sister Essie Mercado. Uy, ang sarap ng kimchi niyan. Oo, birthday ni Bunso. Tapos po, 52nd anniversary ni Nanay Angel at ni Tatay Piping Rosilio ng Mendez. Tapos, belated 43rd anniversary na kay Sister Zenny and Brother Helmut Hartwig. Uy! Nasa London sila ngayon. Oo. Actually, itong September ay Thanksgiving month nila. Amen. Oo. Kaya makiki-Thanksgiving tayo sa kanila. Kamusta, Brother Helmut, yung ating Brexit? So, kasi September 11, birthday ni David, na anak niya, 40th birthday. Tapos, sa September 27 naman, nung September 27 naman, tama ba noon? Ngayon pa lang. September, ngayong... Ganun ba? Okay. Ngayong September 27, 36th birthday naman ni Rachel. Yung anak niya namang babae. Ayan. Kaya po, sinyer nila sa atin ang kanilang Thanksgiving. Wow! Kaya, thank you Lord po, Sister Zenny and Brother Helmut na nasa London ngayon. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Salamat po for including us sa inyong celebration. At para naman po sa ating memory verse of the week, ito po ay makikita natin sa Philippians chapter 1, verse 6. Kanta? Oo. Okay, kanta daw ulit, no? Hallelujah.
Ang pagkanta, dobleng panalangin kay Lord. Kasi may awitin tayo dyan eh. Amen. Para madali nilang matandaan. Oo nga, mas madali. Lord, I'm Lord. confident of this very thing. Amen. I'm confident of this very thing. Confident of this very thing, That He that He who has who begun has begun a good a good work work in you, He shall perform it Until the day of Jesus Christ, He shall perform it until the day of Jesus Christ. Oh, Pwede pala akong sumama sa inyo? pwede. Tsaka si Sister Sally. Oo nga, hindi umiwalay ang Sister, boses mo. ano yun? Jen. Oh, hindi umiwalay ang boses. Kaya ano? la Sister Maripa solo. Okay. Yan. Thank you, Lord. Ngayon naman po, dumako tayo sa ating Chris Talk Tuesday. At meron tayong tula sa araw na ito. Alam nyo, ito pong tula na to ay ang gumawa ay ang kanyang lolo. Huh? Oo. Lolo niya ang gumawa ng tula. Pero siya ang nag-recite nito. Kaya, Wow. ano pangalan ng apo ni Brother June? Junior. Ayan. Apo ni Brother June Vertusio. At ito po ay gawa ni Brother June mismo na tula. Pakinggan Amen. po natin. Ang kabutihan ng Diyos. Sa pagsimoy ng hangin, dampi nito'y nagbabadya. Makapangyarihan Diyos, may dalang paalaala. Paglingap niya sa atin, katumbas ay pagsinta. Sa kanyang mga utos, tayo'y laging tumalima. Sa pagsikat ng gintong araw, ang liwanag niyang taglay, nagbibigay ng pag-asa sa buhay na luray-luray. Kahit maraming pagsubok sa ating buhay ay dumatal, lahat ito'y mapaparam, siya lang ang katugunan. Katulad ng sa ngayon, ating nararanasan, bagsik ng COVID-19, hamon sa ating buhay, tiwala sa ating Diyos, siya nating sanggalang. Wala ang pagkatakot, ito'y malalampasan. Pag-ibig ng ating Diyos, igagawad kanino man. Ang kailangan lamang natin sa Kanya'y may kaugnayan. Patuloy na saliksikin Kanyang mga katuruan. Ito ang ating sandigan, makilala siya ng lubusan. Ang comfy naging bahagi upang buhay ay mabago. Matyagang manggagawa, di nagsasawang humayo. Hindi nila alintana kung may hirap at siphayo. Dalay mabuting balita para sa lahat ng tao. Bagong buhay na nakamtan, ipadama kanino man. Tungkulin ang ipalasap ng lahat may kagalakan. Mailapit sila sa Diyos, taglay ang kapayapaan. Ito ang kanyang layunin, matamo ang kaligtasan. Glory to God. Ayan po Amen. si Norwin, na apo Amen. ni Brother June. Ang galing, Amen. ano? Alam mo, Manang-mana sa lolo. alam mo, Beb, Mm. alam nyo, mga kapatid, nawala na to sa mga Pilipino itong ganitong tula. Ang nangyari sa takbuhan natin dito sa Pilipinas, yung mga bata, bibili na lang natin ng gadgets para hindi tayo maistorbo. Minsan, yun na lang ang kanilang pinaglalaruan. Kaya ibinalik natin itong mga tula. Kasi ang tula, may mga aral yan. Brother John, salamat po. At kayo naging panimula na ang mga lolo, lola, turuan yung mga apo na katulad nung ginawa po ninyo. Alam kong ipinaliwanag nyo doon sa bata. At yung bata, sa murang gulang, maiintindihan niya kasi may karunungan doon sa mga galing sa lolo't lola. Nawala na yan sa mga Pilipino. Kaya ang ginagawa natin dito, ibinabalik natin. Kaya nga meron tayong tula.
Di ba sa susunod, ano yung gagawin natin? Yung katulad nung kila Sister Clemens, anong tawag doon? Pagtasan. Alam nyo, Pero may isa pa tayo. Meron pa, oo. Oo. Pero alam nyo, kahit nawala, halimbawa, yung pang isang linggo o 2 linggo o 1 buwan, kahit nawala na itong, halimbawa, natapos na yon, alam nyo ba na pag tinuruan nyo yung mga bata ng tula, hindi na nila makakalimutan yun kasi nasa puso't nasa isip, mami-memorize. Katulad ng bata, grabe. Naalala, hindi na nga natuturuan, nawala eh. Balik natin mga kapatid kasi meron dong karunungan sa mga tula eh, ha? Thank you Lord, ha? Thank you Brother June. Glory to God. Yan, salamat din Norwin. Ang galing-galing ni Norwin, bata pa. Okay, ngayon po, dumako na po tayo sa ating storytelling para sa ating Chris Talk Tuesday. Thank you Lord. Amen. Kamusta mga kids? Ako ang Ate Andrea na magbabahagi sa inyo ng storya sa Biblia sa araw na ito. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Ang Diyos ang Magbibigay na matatagpuan sa Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Dumating ang panahon, nagpasya ang Diyos na subukin kung talaga nagtitiwala sa kanya si Abraham. Kinausap niya ito at sinabing isama niya ang kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak na si Isaac sa lupain ng Moria. Pagdating niya roon ay ituturo sa kanya ng Diyos ang isang bundok. Doon niya ihahandog ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac. Susunugin niya ito sa altar para ihandog sa Diyos. Maagang gumising kinabukasan si Abraham. Nagputol siya ng kahoy na panggatong. Ang asno ay inayos at saka umalis kasama si Isaac. May 2 katulong din silang kasama papuntang Moria. 3 araw ang nakalipas, nakarating din sina Abraham sa Moria at natanaw na niya ang bundok sa di kalayuan. Sinabi niya sa 2 katulong na hanggang dito na lang sila upang bantayan ang asno. Sila ng kanyang anak ang aakyat para sumamba. Sinabi pa niya na babalik din sila. Sa balikat ni Isaac, inilagay ni Abraham ang mga kahoy. Pero si Abraham ang nagdala ng kutsilyo at mga baga. Habang naglalakad sila, nagtanong si Isaac dahil napansin niya na may kahoy at baga pero wala silang dalang tupang ihahandog. Sinagot siya ni Abraham na ang Diyos ang siyang magbibigay noon. Kaya nagpatuloy na naglakad ang dalawa. Nang makarating sila sa lugar na sinasabi sa kanila ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar. Inilagay niya ang mga kahoy sa altar. Tapos ay tinali niya si Isaac at inilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Kinuha niya ang kutsilyo at naghandang patayin ng kanyang anak. Isang anghel ng Diyos ang sumigaw mula sa langit. Tinawag niya si Abraham ng 2 beses. Sinabi sa kanya ng anghel na huwag niya saktan ang kanyang anak, na huwag niya itong patayin, sapagkat napatunayan na nagtitiwala nga si Abraham sa Diyos at handa niyang gawin ang anumang ipag-utos sa kanya ng Diyos, kahit na ang kaisa-isa niyang anak ay handa niyang ibigay sa Diyos. Paglingon ni Abraham, nakita niya ang isang lalaking tupa. Ang sungay nito ay nasabit sa halamanan. Kinuha niya ito at inialay sa Diyos sa halip na si Isaac. Pinangalanan ni Abraham ang lugar na iyon na ang Diyos ang magbibigay. Sinasabi pa rin ng mga tao hanggang ngayon ang ganito, sa bundok ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay. Tinawag muli ng anghel ng Diyos si Abraham. Sinabi niya kay Abraham na handa niyang ibigay sa Diyos ang kanyang anak. Kaya dahil dito, nangako ang Diyos sa kanya na pagpapalain siya. Palalakihin ang kanyang pamilya at ang kanyang lahi ay magiging mas marami pa sa bituin sa langit. Magiging mas marami pa sila sa mga buhangin sa dalampasigan. Matatalo nila ang kanilang mga kaaway at sila ang mamumuno sa mga bayan sa kanilang mga kaaway. Sa pagsunod ni Abraham sa Diyos, ang lahat ng mga bansa ay hihilingin na pagpalain sila tulad ng pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak at sa kanyang mga magiging apo. Pagkatapos, binalikan ni na Abraham at Isaac ang mga katulong na kasama nilang umuwi sa Berseba. Ako nga pala ulit ang inyong Ate Andrea. Hanggang sa muli, paalam! God bless!
Morning, Jesus! Good morning, Comfy family! And welcome to Chris Talk Tuesday! Ayan, thank you Lord. Kami nga po pala ang J-Duo. Ako po si Sister Jen. At ako po si Sister Jess. Ayan, hindi po kami ang JJ Sisters mga kapatid ha. J-Duo po kami. Ayan, thank you Lord. Bago po ang lahat mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin na kami po ay makaririnig ng inyong salita, Panginoon. Manguna po kayo sa aming Chris Talk, Panginoon. Ibigay niyo po ang karunungan na kakailanganin po namin upang ang mga makikinig ay matututo rin. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan, thank you Lord. Bago muna ang lahat, Sister Jess, tayo muna ay bumati. Ayan. Babatiin ko po muna syempre ang ating Board of Elders. Hindi mawawala yan ang ating Pastor Alex, Sister Ria, Pastor Fred, Sister Nilda, Pastor Oying, Sister Remy, Pastor JB, Sister Cora, Pastor Ray Lau, si Sister Tess Veloria, Mother, hello po sa inyo, at syempre kay Madam Chris. At may nagpapa-shoutout ulit ang aking mga BFF dyan, si Sister Veron Patulay at kay Sister Tin Lopez. Ayan, at syempre, hindi po mawawala ang aking kamag-anak na nasa Bohol. Hello sa inyo dyan, Sister Jamie. At ang aking mga anak nasa bahay. Hello, Dwayne. Nandito ako. Thank you, Lord. Ay, ang biyanan ko po pala, yung Dingla sa Bahamonde, yun po yung laging nanonood. Hello po sa biyanan ko, binabati ko po. Thank you, Lord, at lagi kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Sister Jess, ikaw, baka may gusto kang batiin. Copy-paste. Ayan, yung binabati ko yung mga una ng mga nanonood dyan. Especially yung mga taga-Bulacan. Nanay ko, si Jessica. Tebes family, Calderon family, Legaspi family, Gatmaitan family, Simulata family, lahat ng family nasa Comfy. Magandang umaga sa inyong Comfy lahat. family, ano? Ayan, thank you, Lord. Siyempre, Sister Jess, bago natin umpisahan, saan nga ba natin nakuha itong mga lesson natin? Ano ang reference natin dito? Ako sa Google, Dictionary, Internet, sa Got Question website, Moment with Book. Ikaw, Sister Jen, saan mo nakuha yung mga na pag-aralan mo? Ayan. Binasa ko yung sa aming Send Seminar na book na kung saan may topic dito sa faith na nakuha din sa LTI. At syempre, ang Bible, Webster and Merriam Dictionary at Personal Insight. Yan, Personal Insight. Oo. Pero bago yun, Sister Jess, pasalamatan pala natin yung mga gumawa ng video ng ating Abraham, di ba? Ang ating youth at children's ministry. Ayan, Sister Jess, punta na tayo dito sa ating istorya kay Abraham. 'Di ba? Anong pakiramdam mo habang binabasa mo itong istorya ni Abraham? Kasi ako nung binabasa ko 'to, naiiyak ako, grabe. Parang yung pinanonood ko na Korean drama, napaka-dramatic nitong na to, storya na to mga kapatid. Kasi inumpisa nila Brother Jerry kahapon yung drama. Ayan, thank you Lord. Ngayon, nakakaiyak po itong storya na to. Ikaw, Sister Jess, nung binabasa mo to, ano naging pakiramdam mo? Sa totoo lang, nung binasa ko to, feeling ko nandun mismo ko sa pangyayari na yun. Parang ang hirap intindihin, ang hirap apuhapin sa isip kung paano, bakit kailangan pa ang gawin ni Abraham yun. Pero si Lord talaga ang nakakaalam. Amen. Di ba pagka narinig mo ba yung pangalang Abraham, ano ba yung pumapasok sa isip natin? Kasi ako, Sister Jess, naaalala ko nung nasa children pa ako, pagka sinabi Abraham, Father Abraham has many children, Father Abraham, Yon, kasi bata pa po ako noon nung naalala ko. Diba? Ikaw ba, Sister Jess, ano naalala mo? Alam mo, Sister Jen, parehas tayo eh. Alam mo yung grade 3 ako? Oh, ano? Akala ko nga exercise lang yan. Paano kasi teacher namin, pagkasimula ng klase, antok na kami, sabi, Father Abraham, Father Abraham. Akala ko talaga exercise lang, pero yung pala may ibig sabihin pala talaga yan. At napakaganda palang istorya yang si Abraham. Oo, grabe, Sister Jess, nung habang pinag-aaralan natin ito kahapon, sobrang nakaka-bless po ang istorya nito ni Abraham. Pero bago yan, Sister Jess, kilalanin natin, mga kapatid, sino po ba si Abraham, Sister Jess?
Si Abraham? Si Abraham, ang tawag sa kanya noon ay Abram, na ang ibig sabihin ay Father of Exalted. Pero ang tawagin siya ng Panginoon, tinawag na siyang Father of Multitude o Father of Many Nation. At he also called the man of faith dahil sa tindi ng kanyang pananampalataya. Ganun din ang kanyang model din siya ng obedience dahil din sa sobrang wala kang masasabi kundi grabe yung obedience niya. And then may asawa siya, ang pangalan ng asawa niya ay Sarai, na nagtagal ay naging Sara na. At may isa siyang anak, nag-iisang anak ito, si Isaac. Sister Jen, sino nga ba si Isaac? Ayan, si Isaac, siya yung the promised child. Kasi yan ang matagal lang hinihintay ni Abraham at ni Sarah na ipagkaloob sa kanila ng Diyos. At alam mo ba na ang Hebrew name niya ay Yitzhak. Ang spelling ay Y-I-T-S-H-A-Q. Ang ibig sabihin ay laughter. So nagpapasaya sa kanila. Tapos sa some ancient stories, alam mo ba na tinawag siya na Isaac the Martyr? Kasi suffering on behalf of the faithful. Kasi mga kapatid, di ba, nagsuffer siya para doon kay Abraham dahil alam niya na siya yung ihahandog ng sa Diyos. So yan, Sister Jess, di ba? Itong storya na ito, test of faith ni Abraham. Ano nga ba ang test, Sister Jess? Pero bago yun, gusto ko malaman, pag narinig mo ba ang test, anong gusto mong nararamdaman mo? Ako kasi pagka nararamdaman ko yung test, parang pagka sa school, yung exam, parang kakabahan ka na kasi hindi mo alam kung anong ibibigay sa yung test o exam, di ba? Mapapaisip ka kung anong gagawin mo. Oo. Yun. Ang test para sa akin ay isang pagsubok na kailangan mong pagtagumpayan. Kailangan pumasa ka. Pero paano pag hindi mo nagawa? Pero si Lord hindi niya hayaan yun kasi nga sabi nga sa 1 Corinthians 10 verse 13, hindi niya tayo itetest ng higit pa sa ating makakaya. Alam ng Diyos ang kapasidad natin. Ano nga ba talaga ang test? Ang test, sabi din ng dictionary, is a way of discovering by questioning or practical activities what someone knows, what someone or something can do. Dito nga yung pagkakaintindi ko nito una sa test, naalala ko yung ako'y nagtatrabaho sa isang agency, sa recruitment. Sa recruitment ka pala. Alam mo ba na si Lord, parang ko din si Lord kasi nagbibigay ako ng test. Sa mga nag-a-apply. Oo, nag-a-apply. Kasi alam mo, kailangan ng test para malaman mo kung qualified ka dun sa work na ibibigay sa'yo. Pero dito, parang ganun din. Pero iba yung tinest kay Abraham. Nakita mo ba, ang test sa kanya ay kanyang faith. Para dito, di ba, sabi nga sa test, to prove by trial. Dito nagbigay ng situation si Lord para malaman niya kung talagang mapatunayan niya ang faith nitong si Abraham. Pero di ba, Sister Jess, nung tinest siya ni Lord, ano bang naging kasagutan nito ni Abraham? Sinabi niya, "Here I am." Ayan. Sana all, pagka tinawag, "Here I am." Kasi alam niyo yung mga bata ngayon, pagka kunyari, uutusan lang po natin. Kunyari, "Anak, o kaya pamangkin, pakikuha naman yung tubig." Alam niyo kung anong sagot na ngayon? "Wait lang, busy ako, nagga-gadget." Pero sana all, kagaya ni Abraham, pag sumagot, "Here I am." Sister Jess, ano ba yung nakuha mong lesson dyan sa "Here I am" na yan? Alam mo, buti ka pa nga sinasabihan ng teka lang, ako kaya mo na yan. Parang ganun. Sino ba yan si Hindi naman si Brother Butch. Ayan, thank you, Lord. Ayan. Dito am. nakita ko sa pagsalita niya ng "Here I am", nakita ko yung obedience. Obedience. Ang ibig pala sabihin ng obedience ay compliance with an order or submission to another authority. Ang authority dito, alam po natin na si Lord at ang magsasubmit ay tayo. Tapos din po, as obedience to God, nakita din aligning our will to God. Aligning our will to God's will, doing what God has asked us to do. Ibig sabihin pala, pag tayo ay nag-o-obey sa Panginoon, ina-align natin yung ating will sa mismong will ng Panginoon, kaya tayo nakakasunod sa Kanya.
Pangalawa pa, nakita ko rin yung ibig sabihin sa Hebrew words ng obedience. Obedience. Ang ibig pala sabihin ay shama. Shama. Anong spelling niya, Sister Jess? Hindi yan yung shama na God is there, di ba? Hindi nga, sister. Yung spelling niya is S-H-A-M-A. Ang ibig pala sabihin nito is to hear, to listen, and to give attention. Ang ibig sabihin pala, kapag tayo ay nag-o-obey, hindi tayo bara-bara. Ibig sabihin, inutusan ka, ang narinig mo lang yung dulo. Kaya dapat pala, pag tayo nag-o-obey, tayo naririnig natin yun. Naririnig natin ng malinaw, nagli-listen tayo ng careful tayong nagli-listen, at nawala. At tayo ay hear intelligently. Nagpe-focus tayo kay Lord. Nakafocus tayo kung ano yung sasabihin niya. Kasi nga, true obedience is very careful of details. Kasi bakit? Kapag tayo ay hindi maganda yung pagkakaintindi natin, dun sa inuutos sa atin, may possibility na tayo ay mapahamak, magkamali. Talagang napakahalaga na detalyado ang bawat pagsunod natin. Sa pangalawa, careless obedience is dead obedience. Pag pala tayo ay nag-obey tayo, kaya lang mali yung inobey natin, ibig sabihin disobedience din po pala yun, Sister Jen. Oo, tama ka dyan, Sister Jess. Tapos, nakita mo ba yung kanina, yung sa simula, ang sabi niya agad, here I am. Diba nakita ko doon, may relationship itong si Abraham at si Lord. Kasi alam ni Abraham kung ano yung boses ng Panginoon. Paulit-ulit siya kasi nitong kinakausap. At madalas silang nag-uusap. Kaya nung tinawag siya ni Lord, Abraham, agad ang sagot niya, here I am. Nakita ko doon yung willingness, yung kanyang availability. Kasi, diba, naka-receive siya ng blessing. Ibig sabihin, masyado na siyang busy sa mga blessing. Tayo nga minsan, diba, nagiging busy na tayo kapag nakaka-receive tayo ng blessing, nakakalimutan na natin si Lord. Pero itong si Abraham, dahil nakakatuwa ang obedience niya, talagang ang sagot niya, here I am. Ibig sabihin, present siya nung time na tinawag siya ng Panginoon. Yes. Pangalawa, nakita ko yung willingness niya. Yung kanyang, nandun yung pagtugon niya. Pangatlo, nakita ko yung readiness. Yung readiness niya, pinakita niya na handa siyang tumugon, to examine, to obey. Tapos, naalala ko tuloy yung mga servant of God na nagsabi din ng here I am. Sino-sino yan, Sister Jess? Oo, nandyan si Abraham himself, si Samuel, si Jacob, si Isaiah. Mga ready servants sila ng Panginoon na pag sinabi ng Panginoon, naghandang magsabi ng Panginoon ng utos, andun agad yung kanilang tugon na here I am. Sabi nga sa Hebrew na if we hear the voice of God, harden not your heart. Talaga naman, hindi sila, talaga naman binuksan nila ang puso nila at tumugon sila sa Panginoon. Madako tayo sa test, Sister Jen. Ito na yung pinakaantay natin na test. Nalaman na natin kung ano yung obedience. Ano nga ba yung test? Yan, may konting ano ka ba dyan? Oo, yung test ni Lord, di ba, kay Abraham. Kasi ano sinabi niya doon? Dalihin mo yung kaisa-isa mong anak, tapos pinakamamahal mong anak, at i-offer mo siya sa akin, at dalhin mo siya sa bundok ng Moira. Di ba singer yan? Ay, Moriah. Yan, si Moira, singer pala yan. Mount Moriah. Ayan. Ulitin ko lang, Sister Jen, para mas malinaw. Sabi niya sa verse 2, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo, at ialay siya sa akin bilang handog na sinunog. Nakita niyo po ba yung kung paano inutos ng Panginoon? Unang makikita niyo po, masakit yung utos na yon. Karang hindi mo kayang sundin. Pero nakita niyo yung clearness, detalyado.
katulad kanina, di ba, yung kung ano yung Shama, detalyado ni Lord, at narinig po yun ni Abraham. Kaya naman, naisip ko, bakit kaya sinunod ni Abraham itong si Lord? Ang hirap nung kanyang pinapagawa. Una nakita ko, Abraham loves the Lord. Sabi nga sa John 14 verse 15, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Talagang sumusunod sa utos itong si Abraham. Pangalawa, nakita ko, he respect him. Talagang may takot siya at malaki ang respeto niya sa Panginoon. Pangatlo, to show that we trust Him. Napaka-completely yung trust na binigay ni Abraham kay Lord. Even we don't understand. Diba? Pag tayo, ako nga minsan, pag may mga utos sa akin, minsan di ko naiintindihan, pero minsan naku-question natin, pero hindi pala yun dapat. Nakita mo yung pagsunod niya, naging pinakita niya yung trust niya kay Lord, na wala siyang ibang pagkakatiwalaan, kundi si Lord. Nakita ko rin dito, even we does not feel it. Tayo nga, pag gusto lang natin susunod tayo. Pag di tayo susunod. Pero itong sa Abraham, saludo talaga ako. Kahit na ang sakit-sakit na nung pinagagawa sa kanya ni Lord, sumunod pa rin siya. Tayo po rin kaya ba natin yung mga ganong pagsunod? Tapos, Jess, di ba meron tayong awitin dyan, yung sa pagsunod natin, Oo, pero bago yun, sister, kaya siya sumusunod, meron pang isa. Ano yun? Alam mo kung bakit? Yung promise niya. Ito yung pinanghawakan din niya. Ano nga ba yung 3 promise niya, Sister Jen? Unang-una dyan, yung land, yung lupang pangako. Pangalawa, yung descendants niya ay magiging singrami ng bituin. Yan. Pangatlo, yung blessing sa kanila. Oo, thank you Lord yun. Yun talaga yung pinanghawakan ni Abraham. Pero nakita mo dito yung response niya bago tayo kumanta, Sister Jen. Nakita ko yung response niya yung kanyang ginawa para paano yung naging tayo, kasi may mga response tayo pag inuutosan tayo. Ito, he does not question the Lord. Hindi niya kinestyon ang Panginoon. Kasi, di ba nga sa Jeremiah, kilay ka lang, ka lang, hindi mo dapat questionin ang Panginoon kung ano ang dapat niyang at gawin sa'yo. Pangalawa, he shows willingness to obey. Nakita mo, ang aga-aga niyang gumising, ayaw niyang madelay yung bibigay sa kanya ng Panginoon at on time, maagang gumising at inayos niya mag-isa yung mga gagawin para sa paghahandog sa Panginoon. Tapos, He does not show any sign of giving up. Alam niyo po ba na ang Moriah ay napakalayong lugar? Halos 3 araw po silang naglakbay para doon. Ibig sabihin, may time pa para mag-give up itong si Abraham. Tayo minsan, iba, ang layo naman ang mag-give up na tayo. Kaya, di naman natin yan kaya. Pero sa Abraham, nandun yung pagtugon niya at trust niya sa Panginoon dahil alam niyang may magandang gagawin ng Panginoon sa pagtatrust niya. Thank you, Lord. Yan. Ayan, kanta na tayo. Awitin natin yung awit na dyan sa pagsunod, diba? Susunod ako sa'yo. Susunod ako sa'yo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa'yo, Panginoong Jesus. Kailan? Ngayon. At kailanman. Minsan pa, susunod. Susunod ako sa'yo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa'yo, Panginoong Jesus. Kailan? Ngayon at kailanman. Amen. Ayan. Sister Jess, alam mo, salamat din sa pagbabahagi mo tungkol sa pag-obey sa ating Panginoon. Ngayon naman, aking Sister Jess ay about sa faith. Faith ni Abraham. Alam mo ba, Sister Jess, habang binabasa ko nga itong storya na to, grabe din yung test of faith ni Abraham dito kasi ang tagal niyang hinintay si Isaac na i-bless siya ni Lord ng anak. Ako nga, iniisip ko, kasi after 11 years po, bago nasundan si Dwayne, yung baby kong maliit, tapos iniisip ko, kung sakali kaya sa akin, nangyari yun, ang tagal na bago binigay sa akin ni Lord si Dwayne, parang hindi ko malubos maisip, baka nga ang gawin ko pa makipag-deal ako kay Lord, 'di ba? Minsan iisipin kasi natin na, Lord, di bali ng
wag na yung anak ko, kahit ako na lang masaktan kasi yun ang weakness ng isang magulang. Tapos alam mo, Sir Jess, nakapagtanong din ako kay Lord noon, sabi ko, Lord, bakit nga ba si Isaac pa? Ba't di nala si Sarah? Di ba minsan kasi sa mundo, yung mga, hindi sa totoong buhay, yung mga magulang, di ba? Sobra yung pag-aano nila sa anak nila. Pero alam mo, pinakita dito ng Panginoon, di ba sabi niya, yung kaisa-isa mo at pinakamamahal mo na anak, sobra po yung pagmamahal dito ni Abraham kay Isaac. Bakit? Sabi ko, bakit? Pero alam nyo, God wants Abraham to sacrifice his own will and surrender it to God. Nung iniisip ko to, parang hindi abot tanaw ng pag-iisip ko. Pero grabe yung pagtitiwala ni Abraham sa Panginoon. Naalala ko yung sharing ng ating isang minister, si Minister Boy, naalala ko, posible pala talagang mangyari din ito. Kasi alam ko naman po na naibahagi na ito sa ating lahat. Di ba yung nangyari kay Brother Mon? Di ba sabi ni Brother Boy, ni ang kamatayan, hindi daw niya kinatatakutan. Kahit nga yung nangyari kay Brother Mon, di ba, naakala nila, kukunin na ng Diyos o wala nang pagkaasa. Pero ano sabi ni Brother Boy doon, di ba, sa Philippians 1:21? To live is Christ and to die is gain. So kahit ang kamatayan ay kapakinabangan. So hindi kinakatakutan kasi pagka alam po natin, kagaya ni Abraham, alam niya na ang buhay ay ang Diyos, ang buhay ay nagmula sa Diyos, at ang buhay natin ay hindi para dito lamang, kundi mayroon pang eternal life. Kaya pala grabe na lang yung pananampalataya ni Abraham dito, na ganun din kay Minister Boy, glory to God. Tapos, alam mo ba, isa pang naging tanong ko dito, talaga bang sinusubok ng Diyos ang tao? Opo, mga kapatid. Mababasa po natin yan sa 1 Peter 1:6-7. Be glad about this, even though it may now be necessary for you to be sad for a while because of the many kinds of trials you suffer. Their purpose is to prove that your faith is genuine. Even gold which can be destroyed is tested by fire, and so your faith, which is much more precious than gold, must also be tested, so that it may endure, so that you will receive praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. Alam mo ba, alam niyo mga kapatid, isa pang naging katanungan ko dito, bakit nga ba kailangan pang i-test ni Lord yung faith natin? 'Di ba? Omniscient naman siya, omnipresent siya, 'di ba? All-knowing, makapangyarihan siya. Kung tutuusin nga pwede namang isama na lang tayo ni Lord sa kaharian niya. Pero alam nyo, isang nireveal sa akin ni Lord dito, tandaan po natin that God is in full control of everything. Tayo po ay binigyan niya ng free will at hindi po niya tayo ginawang robot. Tingnan nyo, nakakatuwa dito, di ba? Grabe. Tapos yung sa verse 5, Sister Jess, pakibasa mo nga dyan. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. Alam mo kung ano yung pinakadidiin-diin ko dyan? Tuwan-tuwa ako. Sabi dyan, we will come back to you. Alam ba ni Abraham ang plano ng Diyos sa kanya? Alam niya ba yung mangyayari? Hindi niya po alam ang mangyayari, mga kapatid. Pero ang meron siya ay ang tiwala niya sa Diyos. Sabi nga dito sa Hebrews 11:19, naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay. Alam nyo, dito nakita kong lesson, declaration of our faith. Ano po ang ating declaration? Ano ba ang araw-araw natin dinedeclare? Baka mamaya kasi panay ang declaration natin, ay, ito na lang ang laman ng bulsa ko. Di ba? Minsan kinakausap tayo dyan ni Lord, ay, ang sakit ng likod ko, ay, ang sakit ng ulo ko. Wala ka na sinabi, kundi pagre-reklamo. Yan yung mga taong walang faith. Kala ko mga Israelita Mga Israelita. Oo, walang sinabi, kundi. Pero alam nyo, naalala ko kasi, Sir Jess, ano ba ang currency sa Pilipinas? Peso. Peso. Anong currency ng dollar? Dollar currency. US. US pala. Anong currency ng US? Dollar. Yan. Alam mo ba kung anong currency ng heaven?
Ano nga ba? Faith. Faith is the currency of heaven. So kung ano yung lagi natin binibigkas, kaya naalala ko yung aso ni Sister Tata. Lagi niya sinasabi, yan. Come here. O yan, come here. Alam niyo, sabi ko kay Brother Leo kanina, papalitan ko na pangalan mo. Gagawin kitang money. Money, come here. Joke lang po. Ayan, thank you, Lord. So nakakatuwa. Ano nga ba ang faith? Mga kapatid, sabi dito sa Hebrews 11:1, faith is to be sure of the things we hope for and certain of the things we cannot see. So sa mundo, to see is to believe. Pero sa ating mga Kristiyano, to believe is to see. At ang Greek word po niyan ay pistis. P-I-S-T-I-S. Na ang ibig sabihin ay belief o trust. Pero ang kabaliktaran niyan ay mistrust. Pero ang resulta nito mga kapatid, pagka tayo hindi tiwala, nagkakaroon tayo ng fear. Ayan, may share ko lang, Sister Jess, kasi natutuwa ako ng birthday ni Dwayne noong last August. Grabe yung faith dito na tinest din ako ng Panginoon. Kasi unang-una, di ba yung sa declaration of faith, kung kilala niyo si Brother Dave Balangkit, yung maliit na bata na anak ni Minister Dodi, siya kasi Sister Venus, ako po kasi sabi ko, pandemic naman, okay na lang din yun, kahit hindi mo na maghanda. Sabi ko, maintindihan naman nila yon. Tapos sabi niya sa akin, pagkatapos ng Good Morning Jesus, sabi niya, Sister Jen, malapit na yung birthday ni Dwayne ha. Natuwa ako sa kanya, nagplano siya. Sabi niya, okay na sabi niya spaghetti, yung chicken, yung cropek. Tapos, pwede rin tayong mag-swimming. Sabi niya gano'n, kasi meron po silang swimming pool. Parang pinaplano niya na pahiramin kami noon. Tapos, alam niyo mga kapatid, grabe po yung provision ni Lord. Kasi mayroong mga kapatiran na nag-ambagan, may mga GCash. Nagulat po ako kasi biglang may po ng GCash. Oh, sabi ko, saan galing to? Sabi ko, hindi maliit to na halaga. Tapos biglang may nag-chat po sa akin, Ma'am, ito po yung sa school nyo, ito po yung sa sports ng inyong anak na refund nyo po 3 years ago. Isipin nyo, 3 years ago, kung ako, hindi ko na iisipin ngayon, pero nagulat ako. Pinadala ng Panginoon, di ba? Minsan tayo kasi umaasa tayo sa tao, pero alam nyo, kung ano tinuturo ng Panginoon dito, sa Diyos tayo aasa. Kasi minsan ang tao, limitado lang. Pero sa Diyos, hindi, walang limit. Pero ang inaano dito, Sister Jess, kailangan meron tayong limitations and responsibility. Hindi tayong basta bara-barabay lang, sige, provide naman ni Lord to, okay lang yan, kaskas pa more, di ba? Pero pagdating ng due date, pinabayaan ako ni Lord. Parang sinisi mo pa ang Diyos, samantalang ikaw, di ba, nag-enjoy na enjoy, pero yan, salamat sa grasya at awa ng Diyos. Dahil dyan sa Judith na yan, di ba? Ayan, di ba ang provision? Pag sinamahan mo ng pagsunod at faith, talagang si Lord buhos biyaya sa'yo. Oo, grabe. Naalala mo yung yung di ba, yung naglalakad sila, tapos nandun na sila, sasaksakin na ni Abraham tong anak niya. Ang sabi ng Panginoon, wag daw. Tinawag niya ito ng Abraham. Pinahinto Ibig sabihin, pasado na siya. Nandun kasi yung faith niya at saka yung obedience niya. At alam mo, ang na-reveal ko rin dito, nakita ko na si Lord, nire-reveal niya yung sarili niya sa mga taong sumusunod at nagtitiwala sa Kanya at may pananalig. At nakita ko rin dito yung part ni Abraham, mas nakilala niya ang Panginoon nga. Kasi nung panahon pala noon, ang pag-offering, talagang may mga tao kasi may kanya-kanyang God ang mga Gentiles. Pero si Lord, pinakita niya na ibang klase siyang Panginoon. Hindi niya ginagawa yon. At sa Kanya mahalaga ang buhay. Mahalaga ang pagtitiwala at pagsunod. Kaya pasado ito. Kaya di ba, nandiyan ang provision ni Lord. Oo. Ano nga ba talaga ang provision, Sister Jen? Diba yung provision ni Lord doon, yung ram na nakita nila. Pero alam mo ba kung ano ang tunay na provision dito, Sister Jess? Ito kasi yung yung fulfillment ni Jesus Christ sa cross. Ito yung dinidisplay nito. Ito yung foreshadow na sinasabi na, 'di ba? Si Isaac, anong dala-dala niya noon? Kahoy. Kung tutusin, pwede naman buhatin ni Abraham yung kahoy eh. Bakit sa anak pinabuhat? Si Jesus Christ, anong buhat-buhat niya? 'Di ba? Cross nung siya ipapako. Si Isaac noon, siya yung i-offer, 'di ba? Pero sa ating lahat, si Jesus Christ ang in-offer. Siya ang perfect provision para sa ating lahat. Oo, nakita doon na
yung ginawa ni Abraham is foreshadow ng mangyayari sa susunod na panahon. Yun yung gagawin ng tatay na kayang i-offer niya ang kaisa-isa at kinakamamahal niyang anak na si Jesus Christ. Amen. Kaya pinakita dito, hindi pala pag nasa iyo na pala si Lord, ang provision, dumarating na lang. Kaya nga, di ba, ano nga ba yung tawag sa bundok? Ayan. Moriah. Moriah, na Ang tinawag ibig sabihin na ay, ang Diyos ang magbibigay. Bibigay. O Jehovah Jireh Jireh. na sinasabi dito. Kaya yan, di ba, Sister Jess? Grabe ito. Ano sabi sa Galatians 3:29? If you belong to Christ, then you are Abraham's seeds and will receive what God has promised. So ano ba ang pinangahawakan natin na pangako ng Diyos sa ating buhay ngayon? Kasi baka mamaya wala naman pala tayong salita ng Diyos na pinangahawakan, tapos sasabihin natin na ibe-bless ako ni Lord, ibe-bless ako ni Lord. Ano ba yung word mo ngayon? Naalala ko sinasabi ni Mother, di ba? At yan yung perfect provision natin, si Jesus Christ. Kaya if we have Jesus Christ in our life, we are complete. Kumpleto na ang buhay natin. Kaya nga, di ba, ang provision nasa John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Ito pala talaga ang tunay na provision. Oo. Kaya aawitin na natin siya, Sister Jess. Thank you, Lord. For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. How awesome are your deeds, O Lord. Your faithfulness will last forever. As high as the sky is above the earth, so great is your love. 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 So great is your Mingi Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na kaming lahat po ay kinausap nyo na kung ano ang kahalagahan ng pagsunod namin sa inyo, ng faith namin sa inyo, Panginoon, at alam po namin na walang mahirap para sa inyo, Panginoon, dahil kayo lamang po, Panginoon. Pagka meron kaming Kristo sa aming buhay, kami kumpleto na at alam po namin na walang imposible sa inyo. Kaya maraming salamat po sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Thank you, Lord po. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya
niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig, dinirinig niya ako, sa dalangin ko tibig, ako'y kanyang dinirinig. Tuwing ako'y tumatawag, kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Second Timothy 2